kwento. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kagat tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay, dahil po Teachers Month ngayon, gusto ko po sanang i-share ang story namin ng teacher ko. By the way, I love your program. Halos 1 taon na rin po ako nakikinig sa inyo tuwing umaga. Kaya po, sana po mapagbigyan ninyo itong story ko. Naalala ko pa, DJ Lindsay, 17 years old lamang ako nung time na yon. Tapos itong si Sir, palagi niya akong inaasar. Kinukulit. Lalo na kapag nagkikita kami sa school. Hanggang pati sa messenger, nagkaka-chat na rin kami. Hindi naman po ako ganun kaganda. Mas maganda pa nga yung asawa niya kaysa sa akin. Pero feeling ko is, nung time na yun, nagkakagusto na siya sa akin. DJ Lindsay, alam ko po na meron na siyang asawa at 2 anak. Pinilit ko, DJ Lindsay. Pinilit ko yung sarili ko na wag mahulog sa kanya. Kasi unang-una, bata pa ako that time. And he was my teacher. At alam ko pong estudyante ako. Alam ko rin po na bawal talagang magkaroon ng relationship between us. At higit sa lahat, pamilyadong tao na po si Sir. Teacher po siya. Pero imbes na turuan niya po ako sa mga tamang gawain, ay mas tinuruan niya po ako na maging isang kabit. Ang sabi niya sa akin noon, hindi naman daw kami. Wala naman kaming exact date kung kailan yung monthsary. Mga ganong bagay. Kaya hindi naman daw kabit ang tawag doon. Friends lamang daw kami. Friends with benefits.
naman po ako tanga. Kaya alam ko, nakabit ako noon. After 6 months, DJ Lindsay, meron pong nangyari sa amin ni Sir. Ayoko sana talaga. Pero pinilit niya ako. And it was my first time. Akala ko nga kapag first time, sabi nila, dapat special. Pero pinilit ako. At dahil mahal ko siya, pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Hanggang sa ilang beses pong naulit, nang naulit. At ginusto ko na rin. Alam ko namang mali, pero hindi ako makawala. Hindi ako makatakas. Siguro nga dahil minahal ko na rin siya. Siguro dahil naibigay ko na rin yung sarili ko sa kanya. Makalipas ang ilang taon, lumipat na po ako ng eskwelahan. Bakit? Kasi meron na pong nakakaalam ng tungkol sa amin. At ayoko pong mabuking ng mga magulang ko ang kalokohan ko. Umiwas ako sa mga chismis. Tinakasan ko silang lahat. Pero kahit lumipat ako noon, nag-uusap pa rin kami. Meron pa rin nangyayari sa aming dalawa. Halos 2.5 years din yung ganong sitwasyon namin, DJ Lindsay. Dumaan ang oras, na-realize ko na tama na. Hanggang dito na lang dapat. Kailangan kong mabuhay ng normal. Yung wala akong tinataguan na kahit sino. Yung wala akong tinatakasan. Nag-decide po ako na maghanap na lang ng iba. Yung walang sabit. At para maibaling ko na rin po yung attention ko sa ibang bagay. Para mawala na po yung feelings ko para kay Sir. Nag-work naman yung plano. Unti-unti pong nawala yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Pero kahit papano, nag-uusap pa rin kami sa Messenger. Kakamustahan. Makalipas ang 1 taon, tuluyan na pong nawala ang feelings ko para sa kanya. Ngayon, DJ Lindsay, meron na po akong boyfriend. Wala po siyang kahit sino sa buhay niya kundi ako lamang. Walang sabit. 3 years na rin po kami at live-in na po. Tinatrato niya ako ng tama, but honestly, until now, paminsan-minsan nagpaparamdam pa rin sa akin si Sir. Nagla-like siya sa mga post ko. Nag-heart sa mga videos ko. Pero alam ko sa sarili ko na wala na akong nararamdaman para sa kanya. Teacher's Month, 'di ba? Pero sa lahat ng pwedeng ikwento, ito ang kakaibang experience ko sa aking teacher. Sa asawa ni Sir at
at sa 2 anak niya. I'm really sorry. Bata lang din ako noon. At mabilis madala sa tukso. Maraming salamat, DJ Lindsay. Tawagin niyo na lamang po akong Joy. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Joy, nakakaloka ka. Pero wait lang, Joy. Si Kuya Albert Zambrano ay hindi pa rin tumawag sa atin. Siguro nasa biyahe siya sa mga oras na ito. Hindi siya makatawag. But anywho, later on, tatawagan po natin siya. Tayo po ang tatawag sa kanya para bigyan siya ng pera kung sakaling siya po ay sasagot. Wow! Tingnan natin later on. Okay? And going back to the story. Joy! Grabe naman yun, Joy, oh. Iba yung pagkaka-idol mo doon sa doon sa teacher mo naman pala eh. Bakit kasi kapag teacher, no, may mga teacher na parang kung umasta talaga parang dabber cuts lang ng mga estudyante. Kaya napafall yung mga estudyante eh. Oo. Hindi, sa totoo lang, sa true lang. Kasi diba, nung unang panahon, yung mga nanay at tatay natin, ang kwento is hindi nila pwedeng biruin, yung mga maestra pa nga tawag doon, tsaka maestro. Oo. Yung kanilang mga guro, hindi nila pwedeng close-in, ganyan. May distance talaga. Pero ngayon kasi, iba na eh, nagbago na yung galaw ng mundo, lalong-lalo na when it comes to teaching. Wow! Kasi the more na close kayo, I guess, for some other people, the more na close kayo sa estudyante, the more na mas nakakapag-share sila ng kanilang knowledge, diba? Oo. So, mas nagiging effective yung learning, yung proseso. So, yun, doon ako naniniwala. Oo. Comparing lang sa nakaraan, I mean, past is past. Pero, yun nga, kaya walang mga gantong kwento nung unang panahon. Or kung meron man, di ba, very, very few. Kasi talagang takot tayo sa mga teacher natin. Oo, kasi yung iba ngayon, ayan eh. Ewan ko ba to mga teacher na to? Di ba may code kayo na bawal yan? Pero bakit nyo ginagawa? O pwedeng matanggal yung license nila bilang teacher kapag nahuli sila, di ba? Or kapag napatunayan. Ayon po sa malalim na investigasyon. Ganon. Kapag inimbestigahan kayo, pwedeng matanggal yung inyong mga mga lisensya bilang mga guro, di ba? Mariniho, ayan, nangyari na yan. Oo, nangyari na yan, Joy. At hindi lang naman ikaw ang nag-iisang babae na nagkasala sa ganyang paraan. Meron pa rin naman dyan mga iba. But the thing is, di ba, ang brighter side dito is that at least tinapos mo na, bakla. Diba? I'm so proud of you! Sobrang proud ako para sa'yo. Sa totoo lang. Kasi diba, hindi lahat kasi ng tao, ng babae, nakakawala sa ganyan eh. Minsan forever and ever na silang nalulugmok sa ganyang sitwasyon. Why? Because of the attachment, diba? Kasi talagang doon na lang sila nagstay kasi mahal niya naman ako eh. Oo, sabi niya kasi mas mahal niya ako kaysa doon sa asawa niya eh. Talaga pa? Wow! Tanan, iniwala ka doon, te. Oo. Ay nako, basta dapat kasi kapag may asawa na, pag may anak na, o plainly kapag may asawa na, may ka-live-in na, kapag may partner na, yun na lang ha. Hindi ko alam kung anong dapat talaga eh. Pero basta may partner na siya, dapat hands off na po. Kapag halimbawa, 'di ba, nakita mo sa picture or sa profile niya na meron na siyang kasama, 'di ba, may partner na siya, may girlfriend, live-in partner, dapat hindi na kayo nang hihimasok sa mga relasyon na ganyan. Kahit anong gawin pa ng mga lalaki na 'yan, dapat hindi na po. Wag po, 'di ba? Wow! Kuya, wag po, 'di ba? Yun. Kasi alam mo, mga lalaki, papatol lang naman yan kapag pumatol din tayong mga babae. In fairness. Meron tayong karapatan na humindi. Meron tayong power na i-reject yung mga lalaki na nagpaparamdam sa atin. Lalo na kung alam mo,
di ba, na meron siyang Diyusao. Imaginein mo na lang kung pagdating ng panahon, kasi ako sobrang natatakot ako sa karma. Oo. Natatakot ako sa karma. Lagi kong iniisip, what if dumating yung panahon na magkapalit kami ng sitwasyon, di ba? Yun din ang isipin mo, Joy. What if dumating yung panahon na ikaw yung may asawa, tapos yung asawa mo, yung mister mo, gumaganyan, moves din sa mga babae. Tapos may pumatol din sa kanya, kahit meron na siyang asawa, how would you feel? Masakit yun, di ba? Wow! Ganun lagi yung dapat natin iisipin na kapag tayo yung nandun sa lugar na yon, are we going to be happy about it? O baka magiging devastated tayo? Diba? Kung mas malamang yung devastation, wag na. Malis ka na dyan. Kasi hindi yan magbubunga ng maganda. Makakatapak ka ng ibang babae, diba? Tayong mga babae dapat we lift each other up diba? Dapat nagtataas tayo ng bandera ng kababaihan. Diba? Hindi yung kapwa natin babae, tinatalo natin. Ang sabi dito ni Ate Rovicel, bakit ayaw mong i-block yung si sir na yan para makalimutan mo na talaga? Tuwang-tuwa ka naman na nag-heart siya sa mga post mo. I-block mo na yan, tanggalin mo na siya sa buhay mo. Diba? Tama nga din naman, may point nga din naman si Ate Rovicel dyan sa part na yan, diba? Dapat i-block mo na siya totally kasi alam mo, naniniwala ako na it will just take, a few kembot to the left and to the right. Bago niya ulit mahuli ang iyong kiliti. Oo, di ba? Kahit pa nasa relasyon ka na. Pero alam mo yun, if you really trust yourself, Ate Rovicel, malay mo naman, di ba? Kung talagang solid yung tiwala mo sa sarili mo na, hindi, ayoko na, okay na yan, pa-like na lang siya, pa-heart na lang siya, dyan na lang siya, ganyan. Okay lang din naman siguro if you trust yourself that much, no? Kung alam mo kung paano gumalaw yung sarili mo. Kasi nagkasala na siya so alam niya na yan. Sana, di ba? Sana alam niya na. Sabi naman ni GJ, nakakalungkot na may mga gantong klaseng guro na imbes na turuan ng magandang asal ang mga kabataan, ay dinedemonyo mo pa sila. Mabuti naman, Joy, at nakawala ka na sa impyerno. Sana makahanap ka ng katapat mo. Huy, wag kang galit na galit, baka mabasak ko to. Baka mabigla ako, mabasak ko to. Mawalan ako ng trabaho bigla. Diba? Sabi naman ni Alvin, nako, hindi bandera ng kababaihan ang itinaas. Panty po ang tinaas. Ay, well, okay na yun. Binaba na, hindi pala Hoy! Yaan mo na yon, tapos na yon, past is past, okay? Sabi naman ni Vance, taga saan ba yung si sir na yan? Nakakainis naman yan. Hindi natin alam. Hanapin ba natin? Oo. Sabi naman ni Arch, maling-mali po ang naging romance na ito. Teachers are supposed to guide, not to corrupt our youth. Dapat dyan sa teacher na yan, kinakasuhan at inaalisan po ng credentials para hindi muling makapagturo at makapambiktima ng mga walang kamuwang-muwang na mga estudyante. Ay, nako. Kung masasabi ninyo dyan. Sabi naman ni Jason Carino, alam mo, Joy, nadala ka lang sa mga masasarap na salita ni Sir. Kasi ang isip mo medyo bata pa. Ang problema lang, alam mo na talaga, di ba, na mali, pero ba't pumayag ka pa rin? Pero past is past na di ba? Kaya mag-move on ka na lang from that. Oo, move on na lang tayo. So, at least nakaalis na siya sa sitwasyon na yun, di ba? I just hope and pray na hindi ka makabalik or hindi ka na bumalik sa ganyang practice. Kasi, ang nakakatakot dyan, di ba? Ito, seryosohan na. Ang nakakatakot dyan, mga bangga, is na-try niya na kasi once. And the only reason why umalis siya doon sa sitwasyon na yun is because alam niyang mali. Diba? Pero kasi, alam mo yun, naniniwala ako na kapag nagawa mo ang isang bagay, nasimulan mo ang isang bagay, kahit sandali lang yan or kahit kakarampot na panahon lang, merong tendency, diba, that you'll do it again. Ako dun ako naniniwala. Kaya sana wag ka nang bumalik sa ganyan. Sana lang talaga wag mo nang balikan yung mga ganyang pangyayari sa buhay mo. Kasi wala kang mapapalang maayos. Kapag alam mong may asawa at may mga anak, hindi ka pipiliin yan. Hoy, diba? Hindi ka pipiliin, masasaktan ka lang, mahihirapan ka lang. Diba? Magpapromise siya ng mga bagay-bagay, ipaparamdam niya sa iyo na sobrang sweet niya, ideal guy, perfect guy for you. Pero ang katotohanan ng buhay, hindi ka niya pipiliin dahil meron siyang asawa at meron siyang mga anak. You will always be on the side lang. You will never be number one. Kaya ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay, te. Diba?
Sabi dito ni Bing Bong, Kabulta, I heart you po DJ. I heart you too. Sino pa? Ano po yung mga sabi ninyo dyan? Sige, magsalita kayo. Ngayon yung ilabas yung mga angas ninyo. Hoy! Hindi sila maangas. Sabi ni Elsie Gamosa, kausapin na niya ng masinsinan at sabihin niya na gusto niya nga sabihin na stop na nila dahil may mga tao silang naaapakan. Matakot sila sa Diyos. Totoo naman yan, di ba? Wow! Oo. Well, tinapos na. Yun na lang, maging masaya na lang tayo dun sa part na yun at ipag-pray na lang natin and sana may makausap to, no, si Joy kung ikikwento niya man nga sa iba. Or sana meron siyang marinig na kwento na medyo, alam mo yun, katulad nitong nangyari sa kanya. Tapos ma-realize niya na, ay nako, hindi ko na siya dapat ulitin pa. Dapat maging tahimik na yung buhay ko. Diba? And sabi pa dito, ginamit ka lang niya, ate girl. Sabi ni Mekal Conde. Sabi naman ni Zish sa, ewan ko sa'yo, 17 ka na, may isip ka na noon, no? Alam mo naman pala na may pamilya yung lalaki, pinatulan mo pa. Masasabi ko sa'yo is, ginigigil mo ako, ate. Buti na lang, umiwas ka na. Huwag mong balikan. Asawa pa din ang pipiliin yan. O, totoo yan. Wow! Kahit anong mangyari. Ay, nako. 9:28 na po ng nagmamagandang morning. We wish you well, Joy. Thank you so much for sending in your story dito po sa Lihim ng Liham. Kung meron kang stories that you wanna share sa ating programa, nako, isend mo na yan. Hanapin mo yung page ko. Oo, sa Facebook, Lindsay1067. O di kaya naman sa facebook.com/energyfm1067. Okay? 9:29 na po ng nagmamagandang morning. At kasama niyo pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Here's a song from Jaya. Hanggang dito na lang. Energy.